Kung naiinitan po kayo, mainit po talaga dahil sira po yung isang aircon. Yan. Kaya doon po sa bandang likod po yung sira. Siguro ayaw ng Panginoon diyan kayo lagi sa likod. Kaya pinapalipat kayo sa harap. Nasira po ulit. Kaya pasensya na po kayo. Anyway, samahan niyo po ako sa aklat po ng mga gawa. Acts chapter 21. Tutuloy po natin yung ating serye. At doon po tayo sa may verse 17. Acts chapter 21 verse 17. When we had come to Jerusalem, the brothers received us gladly. On the following day, Paul went in with us to James, and all the elders were present. After greeting them, he related one by one the things that God had done among the Gentiles through his ministry. And when they heard it, they glorified God, and they said to him, "You see, brother, how many thousands there are among the Jews of those who had believed. They are all zealous for the law." Manalangin po tayo. Ama, kami po ay nagpapakumbaba para sa pag-aaral po namin ng inyong mga salita. Minsan madali lang isipin na kami po ay nagbabasa at nag-aaral o na series at simply parang rundown lang sa aming pong pag-aaral. Pero meron kayong naisituro kung bakit niyo ito hinayaan at pinasulat sa inyong manggagawa na si Dr. Lucas. Para sa amin, para sa mga kay Teopilo at para sa amin na mga mananampalataya in our days. Tulungan kami, o aming Diyos, na ang mga salita ninyo ay maunawaan namin, makita namin kung ano po yung nais po ninyong ituro sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Kahit po sa panahon natin, marami pa rin mga do's and don'ts. Kahit alam natin, we are saved by grace, sa mga churches, marami pa rin mga do's and don'ts. Na-offend yung iba, it's simply because of their preference. Noon sa iba, kapag nakapalda yung babae, yun dapat ang attire niya in worship. Pero kapag Sunday, nakapalda pa rin at huwag silang magwe-wear ng pants. Kapag nakapantalon yung babae sa Sunday worship, siya ay backslider at hindi lumalakad sa kabanalan. Mga do's and don'ts po yun. Kapag yung lalaki, mahaba yung kanyang buhok at inabutan yung kanyang tenga, siya ay nabibingi sa salita ng Diyos at hindi daw niya naririnig ang salita ng Diyos. And some were offended because of that. At dahil na-offend sila, we have to deal with it. Tapos, meron certain mga issues. At iba-iba po yung mga concern na meron tayo. Mga halimbawa lang po yun na common issues in the past and issues at present. Ang worst noon is yung nakapalda at required siyang nakapalda, pag nag-swimming, nakapalda pa rin. Yung kasama namin pastores noon ay meron kaming leaders retreat sa San Fabian at yung lugar may swimming pool and then di ko alam kung saan banda yon. Basta may swimming pool kami na nililiguan tapos may dagat din nakatabi. Dahil siya ay conservative, kailangan niyang nakapanjama habang kami ay nagsiswimming sa swimming pool. Ganun po kasaya yon. Di naman kami na-offend. Di rin naman siguro siya na-offend sa amin dahil naka-short kami. Pero siya nakapanjama.
Alam ko po yung tanong nyo, wala ba siyang short? Yung po yung good news, meron. Okay, pero gusto niya nakapanjama siya dahil gusto niya mag-swimming. Conservative nga siya na lalaki, then ayaw niyang ipakita yung kanyang magagandang legs at baka may magnasa sa kanya at magkasala ng sexual o adultery. Yun po yung kanyang mga principles sa buhay. Were we offended? No. Naawa lang kami kasi paano siya lalangoy habang nandun kami sa tubig. But anyway, nandun na po tayo sa series sa pagtungo po ni Apostol Pablo sa Jerusalem. Our topic will be Paul's arrival at Jerusalem. Hinati ko po yung passage sa dalawa. Verse 17 hanggang verse 22 is the reports. The reports. And then ang verse 23 to 26 will be the resolution patungkol doon sa kanilang report. The report and the resolution. Ito yung isa sa mga sayang bahagi sa buhay ng mga misyonero is to go back to the sending church. Kaya lang hindi ito ang sending church ni Paul, at ang sending church ni Paul ay ang Antioch. Ang Antioquia. Pero masaya, mga kapatid, na ang isang misyonero ay pupunta sa church kung saan nagsimula ang lahat. Alam niyo ba yun? Pastor, ikaw ba matutuwa if pupunta ka doon sa mga matatandang mga churches na mga Kristiyano and see how it works? Yes. Kahit po sa maliit na church, it's good to see and visit them. Kung ano po yung kalagayan ng mga simbahan at ikaw ay magre-report sa mga nagpasimula ng mga ministries kung saan ka nanggaling. And this time, ang babalikan ni Apostle Paul ay ang Jerusalem Church. Ang ganda, di ba? Kung sipin nyo, marami sa Israel hindi naniniwala sa Jesus Christ ng Bible. Hindi sila naniniwala sa Christianity because they hate Jesus in Jerusalem and in Israel. Alam mo ba yun? Yung sinasabi, let's pray for Israel. Ano pinagpipray nyo dyan? Salvation o yung protection ng Israel? We're praying for their protection of those people who hate you. Kaya nga may batas doon, bawal banggitin ang pangalang Jesus sa Israel. Kulong. Tapos yung mga tao, we pray for Jerusalem. When you miss the theology of the church, ganun po talaga yon. Akala nila ang Israel, there will still a Israel country na ililigtas ng Diyos. Pagdating nyo sa New Testament, it is already the church. It's not the nation anymore. It's the church. Simbahan na ang pinag-uusapan ang kapatid. Yun po yung progression ng istorya ng church. Akala nila is Jerusalem. Anyway, they hate Jesus Christ. They hate Christians sa Israel. Some, not everyone. Pero alam niyo ba kung ano ang meron at pinupuntahan ng mga tao sa Israel? Tinitingnan kung saan yung sabsaban na naipanganak si Jesus Christ. Yun daw banga na ginawa niyang tubig, alak yung tubig. Can you imagine? They hate Christianity but they're using those things para sila kumita ng pera? Alam niyo ba yun? Tapos, dadalhin ka sa Dead Sea. Lahat dugong dito nag-sermon at Sermon on the Mount. Kapag nagkukwento yung mga galing doon, binabanggit nila. Sabi ko, ito mga Israelita galit sa Christianity, pero pinagkakakitaan nila lahat ng mga bagay na kung saan may kaugnayan kay Jesus Christ. At ayon sa mga nagtatravel, ang pinakamahal na travel daw sa buong mundo is to go to Israel. Yun daw ang pinakamahal na trip at pinakamagastos. Bakit?
Kasi gusto nilang makita yung kung saan pumunta si Jesus Christ. Pero yung mga namamahala doon, they hate Jesus Christ. They hate the Jesus who went, na pumunta doon. Galit sila doon sa Jesus na nag-sermon, the Sermon of the Mount. Pero pinapangalagaan nila yon para sila kumita. Kakatawa, di ba? Di nila pinaniniwalaan, but alam niyo, pinapangalagaan nila yon. Kaya yung mga nanggagaling doon tuwan-tuwa, nakapasyal sila, sana, sabi nila, makarating din kayo doon at makatapak ang inyong paa. Si Paul, dalawa ang laman ng kanyang isip. Makakapunta siya sa Jerusalem Church, sa mga mananampalataya, at alam niya rin, pagdating niya doon, siya ay hulihin at bubugbugin, titatali, ikukulong. Alam niya po yun. Kaya matutuwa siya, makikita ang mga elders ng church at yung mga mananampalataya, pero alam niya rin may mangyayari sa kanya doon na negatibo. Meron namang ibang solusyon. Magkita na lang sila sa labas ng Jerusalem. That's the easiest way. Pero magugulat kayo, yung manghuhuli sa kanya, hindi galing Israel. Next Sunday na po yun. Pag-usapan po natin, ano nangyari sa kanyang pagpunta doon? Sabi niya sa verse 17, when he had come to Jerusalem, okay, the brothers received us gladly. Of course, kasama si Paul at kasama si Dr. Lucas. At meron pa silang isang kasama. Meron pa silang kasama na taga-Epeso na ang pangalan ay Trophimus. At yun ay makikita nyo sa verse 29. Okay, tuwan-tuwa. What's so amazing with it? Kapag meron dumarating na mga misyonero, nakakatuwa po yun. Kumusta, ano nangyari sa lakad nyo? Anong nangyari dun sa lugar na kayo'y nagturo? Maliban dun sa nakikita natin yung mga reports, pinapadala sa mga missionaries, pinapadala sa mga churches nila. Ito po yung istorya, ito yung mga nangyari, ito yung mga Bible studies, etc., etc. And this time, kapag yung misyonero mismo yung umuwi, it's a good, masayang araw at katuwaan nyo na makakarinig ka mismo sa mga misyonero kung ano nangyari sa kanila. Anong ginawa ng Diyos sa kanila? Especially, mga kapatid, ang pag-uusapan nila si Paul at ikukwento niya yung istorya ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos outside Israel. Masaya ba siyang ang mga balita? Ito po yung nangyari, ito yung mga balita. Verse 18, on the following day, Paul went in with us to James. And all the elders were present. May napansin ba kayo, mga kapatid? Ang inabutan ni Apostol Pablo para makausap na nagli-lead ng church ng Jerusalem ay si James. At si James ay familiar tayo na hindi yan isang ordinaryong elder lang na pinag-uusapan o member ng Jerusalem Church. But in Acts 15, samahan niyo po ako sandali. Ang Acts 15, ito yung istorya ng gawa na kung saan magkakaroon po ng issue ang church o ang simbahan patungkol sa mga hentil. And to resolve the issue, merong isa na nagbigay ng good suggestion at naging kalugod-lugod naman ito para sa lahat. Verse 13, Acts 15, verse 13, after they have finished speaking, James replied, brothers, listen to me. Simon has related how God first visited the Gentiles to take from them a people for His name. At ito po yung, and with this, the words of the prophets agree just as it is written. After this I will return, and I will rebuild the tent of David that has fallen. I will rebuild its ruins, and I will restore it, that the remnant of mankind may seek the Lord, and all the Gentiles who are called by name, says the Lord, who makes these things known from of old. Verse 19, therefore my judgment is that we should not trouble those of the Gentiles who turn to God,
but should write to them to abstain from the things polluted by idols, from sexual immorality, and from what has been strangled, and from blood. For from ancient generations Moses has had in every city those who proclaim him, for he is read every Sabbath in the synagogue. And then sabi doon sa verse 22, then it seemed good to the apostles and the elders with the whole church to choose men from among them and send them to Antioch with Paul and Barnabas. Mga kapatid, itong James na to ay merong suggestion na wag nang bigyan ng maraming burden ng mga Gentiles. But yun lang ang kanilang certain requirements para sa kanila. At yun yung James na pinag-uusapan natin sa Acts 21. Ito ang James na kapatid ng ating Panginoong Jesucristo kay Mary. May kapatid po si Jesus Christ kay Mary, ang isa sa kanila ang pangalan ay James o Santiago sa Tagalog. Yan po yan. Kaya pag pinag-usapan natin, Pastor, si Mary ba ay virgin pa until today? No. Saan ka naman nakakitang virgin? Dami na niyang anak. At least 6. Nanganak na siya ng 6, tapos virgin pa siya. Hindi na yata patas naman yun. Nanganak na siya. Dami na niyang anak. Hindi na po siya virgin. Pero virgin ba siya nung ipapanganak si Jesus Christ? Yes. After that, kakaroon pa siya ng maraming anak. Anyway, balik na po kayo doon sa Aklat Unang Gawa. Ito yung James na pinag-uusapan, kapatid ni Jesus Christ. Tandaan natin mga kapatid, hindi to kasama sa 12 disciples. He's not. He's a late bloomer sa pananampalataya. Si James, mababasa nyo lang ulit sa Acts, nung pag-usapan na yung kapatid ng ating Panginoon, nung pagtitipon ng mga disciples, yung iba pang mga mananampalataya at yung pamilya ng ating Panginoong Jesucristo nung nandito siya sa balat ng lupa. Doon pa lang malamang-lamang nalubos ang pananampalataya ng James na yan. Before that, napupunta ang Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. Ang mga kapatid ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi pa nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Magugulat kayo pagdating nyo nandyan. Late sila. Kasama niya yung Jude. Yung author po ng Jude, kapatid din ng ating Panginoong Jesucristo kay Mary. Kaya hindi ito yung, Pastor, kasama sa 12? No. Yan ba ay na-disciple ng ating Panginoong Jesucristo? No. Hindi. Tapos makikita nyo na lang na meron siyang pananampalataya after the resurrection. Kakaiba. Nung nakapako si Jesus Christ, wala din sila doon. Hindi nyo sila mababasa. The other disciple lang nandun. At the mother and the other disciple. Sana nandun din sila, binabantayan yung nanay nila. Wala sila dun eh. Hindi natin mababasa dun sa cross. Ang mababasa nyo lang, the other disciple at si Mary nandun. Pero sila, wala. Ito po yung James na yun. Pero ngayon, mga kapatid, he's the most respected man ng church. Specific ang pagkakaalagay po ni Dr. Lucas. Pagpapansinin niyo po yung pagkakasulat ni Dr. Lucas. Ganito yun. When you read your Bible, mga kapatid, at meron kayong napansin na kakaiba, merong something doon. May naalala kayo nung nangaral siya sa Ephesian Church? Doon sa mga elders? Ang sabi niya, ni Dr. Lucas, sa chapter 20, si Pablo pinatawag ang elders ng Ephesian Church. Wala silang binanggit na kahit isang pangalan. Mula sa elders. Wala. Pero dito, mga kapatid, binanggit ang pangalan ni James plus elders. Ang problema natin, si James ay hindi apostle. Hindi siya apostle.
12 yung apostles. Si Bernabe, tinatawag minsan na apostol, pero hindi kamukha ng 12. Si Pablo ay tinatawag na apostol para sa mga Gentiles. Kaya pag nagbilang po kayo, si Pablo ang pang 13. Okay? Kasi 12 yun tapos siya nadadagdag, apostle for the Gentiles. Siya yung pang 13. Tama, Hindi si Judas. Pastor, paano yung sa pang 13 si Judas? Kung si Jesus Christ ay 1, pag binilag niyo yung apostle, pang 12 siya. Pag apostle ang pinag-uusapan ng pang 13, si Paul. Sabi na, abnormally born as an apostle. But anyway, it has nothing to do with Friday the 13th. Ano pa yung kakapansin dito, mga kapatid? Sa verse 18 ng Acts 21. Si James ang nandun, plus the elders. Bakit nila in-specify si James? Mukhang siya yung nagli-lead ng Jerusalem church. At pag pinag-uusapan si James is the man of prayer. Ang tawag sa kanya ng iba is the man with a camel's knee. Meron daw siyang tuhod kamukha ng kamelyo. Bakit? Siya yung pinakamahabang manalangin sa mga Kristiyano sa kanyang panahon. Pinaniniwalaan na siya ay namatay nung siya ay nananalangin doon sa templo tapos itinulak siya bababa. Yan po si James. Pastor, may pinagkaiba si James with the elders? No. But specific lang ito dahil siya yung mukhang pinag-uusapan na leader ng church ng Jerusalem. Bakit? Wala rin tayong mababasa na may apostle. Wala si Pedro. Wala din si John the Beloved. Wala rin yung iba, si Matthias, yung bago sa kanila. Wala din. Una, mga kapatid, hindi ito, siyempre, pag binabasa mo yung Acts, kaya mong basahin ng kalahating araw. Wala pang kalahating araw, kaya mo nang basahin ang Acts 1 to 21. Pero yung istorya niya, mahaba mga kapatid. Ephesians, umaabot ng 2 taon. Kaya hindi naman ito yung nag-travel sila after 2 years o 3 years, nakabalik na si Paul sa Jerusalem Church. Matagal ng panahon na rin ito. And yung mga apostoles, mga kapatid, are still doing their ministry. Hindi naman sila pinag-stay sa Jerusalem. Ang sinabi ng Panginoon sa kanila is, unahin nila ang Israel. Yan ang kanilang main focus. Di natin alam saan sila nandun at this time. Malalaman na lang natin si John the Beloved will be in Patmos. Pero ayon sa kasaysayan, siya ay nagpastor sa Ephesian Church. Kung nagpastor yun sa Ephesian Church, that's after Acts 21. Mangyayari. Kaya, most respected, wala yung mga apostol, mukhang ito na yung nagli-lead sa Jerusalem Church. James and the elders. Okay, wala tayong mababasa na elders, mga apostles po dyan. Verse 19. After greeting them, he related one by one the things that God had done among the Gentiles through his ministry. Ito yung unang report. Ang report ng manggagawa ng Diyos ni Apostol Pablo, ikinuwento niya yung pagtatrabaho ng Diyos sa kanyang buhay. Meron na siyang naunang report? Yes. Sa Acts 15, meron na silang issue dyan. Ikwento na nila. Ganon din si Pedro, na ikwento na yung about Cornelius. But nasa area pa rin po yun ng Israel. Pero yung kay Paul, he went beyond. Kung kinuwento niya to one by one, malamang-lamang meron tong nakwento about mga Hudyo na na-save at mga Hudyo na nagpe-persecute at nag-persecute sa kanya para siya makaranas na maraming paghihirap. It's a good day to have a report. Anong reaction ng mga tao? Sabi na, when they heard it, they glorified God. And they said to him, "You see, brothers, how many thousands there are among the Jews, those who believe. They are zealous for the law." Alam mo yun, merong
kwento si Pablo, ito yung nangyari sa amin, ito yung ginawa ng Diyos. Kaya yung ginawa nila, mga kapatid, nagbigay sila ng parangal sa Diyos. Binigay nila yung respeto kanino dapat. Hindi ito yung galing niya, ang galing ni Paul. Pwede naman sabihin yun eh. Ang galing ni Paul is good in the ministry. Magaling ang pagkilos. Ang galing ng strategy ni Paul. Mga kapatid, hindi siya ganon. Purihin ng Diyos sa kanyang pagliligtas. Hindi na inako at hindi nila binigay kay Pablo mga bagay na parang siya yung gumawa. Gumawa siya, but it's the working of the Holy Spirit at ng Diyos. There is a second report. Ito yung second report, mga kapatid. Nabasa ko na kanina. Ulitin ko yung verse 20. When they heard it, they glorified God. Kaya ito yung tugon po nila doon sa report ni Apostol Pablo. And they said to him, this is the second report, "You see, brother, how many thousands there are among the Jews of those who have believed. They are all zealous for the law." Kala ko ito yung mga magpe-persecute kay Paul. Believers yan. Mga mananampalataya. Alam naman natin yung Acts 2, na kung saan kapag nangangaral ang mga apostle noong panahon ni Pedro, na sila'y nangangaral dito, is may nadadagdag sa kanila daily. Sabi na malamang-lamang ang number na nila is about 5,000. Ganun na karami yung bago pa lumabas at magministeryo si Apostol Pablo, bago pa siya maborn again, marami ng mga mananampalataya na mga Hudyo. Ito yung sinasabi nila. Paul, alam mo ba na marami na rin mga mananampalataya sa mga Hudyo dito? Pero may kick yung line nila kasi, no? Meron siyang sipa. Sabi niya, "They are all zealous for the law." Napansin niyo ba? Pwede natin pag-usapan lang naman, pag-isip. Alam mo niyo, pag binabasa mo siya, okay, marami pa lang na-save. Pero meron silang nilagay. Si Dr. Luca, ay yung mga elders may binanggit kay Apostol Pablo. They are all zealous for the law. Bakit? Ano ngayon? Alam mo, nag-report si Paul, tapos may babanggitin kay Paul. There are two report. Report ni Paul at report ng mga elders. Anong report nila? Maraming nasave na mga Hudyo dito. Mga zealous sa law. Anong pakialam ni Paul? Anong issue ni Apostol Pablo? Ito verse 21. "And they have been told about you that you teach all the Jews who are among the Gentiles to forsake Moses." Agoy, yan yung problema. Okay na yung unang line, di ba? Okay na yung nandun sa verse 20. But yung 21 is alarming para sa kanila at para kay Apostol Pablo. Alam mo ba na merong chismis na kumakalat dito sa Jerusalem at sa mga believer na mga Hudyo na ikaw daw ay nagtuturo sa mga Hudyo sa lugar na mga Hentil na talikdan na nila si Moses o yung mga panuntunan ni Moses, yung mga batas na sinulat ni Moses. Hindi totoo, di ba? Chismis eh. Hindi siya nagtuturong ganyan. Kahit kailan, di na tinuro yan. Pero, alam na yung chismis pag kumakalat, alam niya naman may nakakita ng bulate. Pagdating doon sa sampung nagkukwento, merong nakakondang nakita sa likod ng bahay. Pinagbibiruan lang natin yan, pero totoo, di ba? Palaki ng palaki yung nakita. Hanggang anaconda na siya, na wala naman tayong anaconda. Dapat doon sa may basa-basa masyado na tubig, doon ang anaconda. Kaya lang, dahil alam mo yung kumalat-kalat na yung kwento at may ayuda na 3,000 tapos 10,000 na yung ayuda, suhol pala yun, din na ayuda. Alam mo yun, kumalat ng kumalat, kaya daming napuyat. Pero dito mga kapatid, may balita, may chismis
May chismis, Paul, na dumating dito. Ang sinasabi ng mga apostles, hindi kami hindi kami yan. Yung mayroong mga Hudyo dito na zealous for the law, tinuturoan mo daw yung mga Hudyo. Yung accusation, Hudyo na nasa mga Gentiles. Palagay nyo ba itong mga Hudyo na to ay nasa Jerusalem? Yung nagchichismis na to nasa Jerusalem at nagpakalat ng ganito. Alam niyo ba? Oo, verse 27. Pasyalan natin sandali. Ito yung sa next Sunday. When the 7 days were almost completed, the Jews from Asia, di ba? Galing sa ibang lugar. Saan ba nag-mission si Paul? Asia Minor. Ephesians. Doon siya nangaral ng salita ng Diyos. Tama? Inikot niya yun yung Asia Minor. Kung inikot niya yun, galing daw itong mga Hudyo na to sa Asia, yan po yung pinag-uusapan natin dito. Ito yung nagpakalat ng hindi totoong balita. Ngayon, yung mga Hudyo na na-born again, na sumusunod sa panuntunan ng Old Testament, sila yung unang na-offend. Paul, merong ganito dito. Meron tayong issue. Hindi to biro, Mga kapatid, baka isipin, Pastor, isa lang, kausapin ko ng mano-mano. Mga kapatid, hindi yan isa. Ulitin ko na hindi yan isa. Kasi ang sabi doon sa verse 20, sabi niya, you see, brother, how many thousands there are among the Jews of those who have believed. They are all zealous for the law. Ito po yung pinag-uusapan natin. Hindi ito 3. Hindi ito 10. Hindi ito 100. Sabi na, many thousands na nasa Jerusalem, laki ng church, sana ganito yung church natin. Many thousands na mga Hudyo na may pananampalataya, na may maalab na pagsunod sa panuntunan ni Moses sa Old Testament. Ito yung pinag-uusapan natin na baka na-open o na bahaginan ng maling balita at umabot sa kanila at nalaman din to ng elders. Ito yung gustong i-deal ni Paul. Kaya sabi na, telling them not to circumcise their children or walk according to our customs. Tuloy, verse 22. What then is to be done? They will certainly hear that you have come. Naku, susugod Tama ba? Alin ang issue? Kaparehas mo siya ng pananampalataya, and here you come, yung pinangahawakan mong belief sa Bible, kinokontra. Yun po yung balita, Kasama kitang sa pananampalataya, pero bakit mo kinokontra ang salita ng Diyos? Yun po yung dadalhin ng mga Hudyo na to kay Paul. Ito yung balita. Bakit hindi na ba dapat nagpapatuli ang mga Hudyo? Ang Hudyo, mga kapatid, ay agreement nito ng Diyos at ni Abraham. Hindi ng Pilipino. Hindi ka kasali dun. Pastor, pwede bang hindi nagpapatuli yung Pilipino? Yes. Sa biblical terms, hindi ko alam sa mga, tanungin na lang po yung mga doktor dito mamaya. Basta sa biblical terms, Hudyo lang ang dapat nagpapatuli. Gaya-gaya tayo. Pero kung may medical reason po yun, tanungin nyo na lang po yung mga doktor, alam nilang sagutin yan. Wala sa engineering ng sagot kasi dyan. Pero sa Bible, pwede silang hindi magpatuli. Ang Hudyo, kailangan silang magpatuli. That's a sign, physical sign ng covenant ng Diyos at ng Hudyo. Malinaw. Covenant po ito ng Diyos at ng Hudyo. Magpapatuli sila, dapat sila nagpapatuli dahil yun yung kanilang covenant ng Diyos. Of course, mayroong mas malalim po yun, yung circumcision of the heart. Yun po yung pinakamahalaga.
Kaya lang yung mga Hudyo, they take pride on circumcision. Yun po yung kanilang issue, at yun yung kanilang concern. Anong resolution? Pwede ba itong tutulan ni Paul? Pwede sabihin, hindi ko tinuturo yan. Pwede nang sabihin po yun. Pwede sabihin, oy, mga elders, kung pastor ang tawag, mga pastor, hindi ko tinuturo yan. Hindi ko ginagawa yan kahit kailan. Pero iba po yung advice ng elders. Pwede itong tutulan ni Paul, mga kapatid. Pwede itong tutulan. Pwede na sabihin, wag na, we'll just explain. Pwede po yun. Pero iba po yung talino ng mga elders. Let's go to the resolution. Verse 23. Do therefore what we tell you. Okay, gawin mo ang sabihin namin sa iyo. Anong pinapagawa? We have 4 men who are under a vow. Okay. Take these men and purify yourself along with them and pay their expenses, so that they may shave their heads. Thus all will know that there is nothing in what they have been told about you, but that you yourself also live in observance of the law. Is it a compromise? Kompromiso ba yan? Yung mga tanong. Kompromiso ba yan? Kapag yan ba ay ginawa ni Pablo, kompromiso ba siya na hindi niya tinitindigan ng salita ng Diyos? Ang hirap din, Salvation is by grace through faith in the Lord Jesus Christ alone. And it's not by works. Lest any man should boast. Clear yun. Pero Hudyo si Paul. At ang pinag-uusapan nila is the Old Testament na ipinapangaral din niya sa mga tao. Anyway, wala naman siyang itinuro sa New Testament na hindi galing sa Old Testament. Baka sabihin niyo, Pastor, si Jesus Christ at si Apostol Pablo ay magkasama sa mission ni Jesus Christ sa Galilee and sa Jerusalem. Hindi siya kasama ng 12. Hindi siya kasama doon sa mga pumupunta kay Jesus Christ sa Galilee, tapos bigla sila nagbabato ng mga tanong at sasagutin ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya kasama doon. Mababasa niyo na lang siya doon sa pagbabato kay Stephen, tapos namatay si Stephen, tapos Acts 9. At Acts 9 lang ang meeting time ng Panginoong Jesucristo at ni Paul. Hindi siya na-disciple with that. Ng ating Panginoong Jesucristo, ng ganung katagal. Pero anong ginagamit ni Apostol Pablo pag siya nangangaral? Is the Old Testament. Kaya nung sinabi ng all Scripture is breathed by God and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped. Old Testament yung binabanggit niya doon. Is that the whole Bible? Ginagamit na lang natin for the whole Bible kasi yun yung meron sa buong Bible. Pero si Pablo, sa sinabi yun, sinasabi na is the Old Testament. Alam niyo po lang, sinusunod ba niya ang Old Testament? Yes. Lalo na Hudyo siya. Pag sinabi natin mapapasok ka sa kompromiso, ang kompromiso ba ay nakalagay sa Bible na bawal o hindi? Ang karaniwang tawag natin is a gray area. Halimbawa, dancing. Parang gagawin yata natin to sa Sunday, Sana ba si Commander-in-Chief, si Commissioner on Sports. Ang pagsayaw ba, kasalanan o hindi? Alam niyo ba, dumating ako sa time na ayoko ng dancing. Para sa akin, wickedness. Kaya singing lang talaga ako kahit na
kaboses ako ng drum, gagaling sa ilalim ng lupa yung aking boses. Singing lang hindi pwede ang dancing. Tawag doon, gray area. Manood ng sine. Mula alas 6 ako, di ako nanonood ng sine noon. Talagang pag dumating ako doon sa madilim na bahagi, is wickedness. Paano kapag 10 Commandments ang pinalabas? Ang idea ko, masama ang sine. Pero nanonood ako doon sa Channel 9 na yung palabas. Meron sigurong nanood sa inyo ng Channel 9, tapos may guwit-guwit na puti, tapos gumagano ng konti. Nanood ba kayo doon? Kasi wala kayong pang sine. Tapos yung lumalabas, yung black and white lang. Alam ba yun? Ngayon ginawa ng colored, yun yung pananaw ko. Pag nanonood ng sine, masama. Pwede bang manood ng sine? Yes. Ngayon, yes na. Pastor, ako hindi nanood ng sine. Yung cellphone mo naman, naglolobat, saka kapanood mo ng K-drama dyan Parehas lang Pero ano pinapanood niyo doon? Pastor, konti nang mapanood sa YouTube kasi wala akong pambayad ng Netflix. May channel po para dyan. Ano pinapanood mo doon? Hindi siya bawal gawin, di ba? Pwede kang manood. Pero yung Facebook ng bata, below 18 ay mali. Ulitin ko. Kapag ang bata below 18, may Facebook account, kasalanan po yun. Di ba binago niya yung birth? Tsaka yung age? Kasalanan. Ulitin ko. Kala nyo biro to. Kapag ang bata below 18 may Facebook account, kasalanan. Pandaraya yun. Kasi ang requirement ng Facebook, hindi na Facebook, ang Meta ay 18 years old. Diba? Kami nun, kailangan kaming gumawa kasi na-require ng school. Sasabihin pa ng isang teacher, sa lahat ng bata dito, ikaw walang-wala Facebook. Yung teacher pa yung nag-corrupt. Sabi ng teacher ko, ako lang daw walang Facebook. Anak, hintay mo mag-18. Kaya lang na-require ng school, sige, maggawa na tayo. Pero dadayain natin yung age. Di ba kasalanan nyo? Gusto nyo bang magsisi? Diba? Tanggalin ang account nyo ngayon? Mga kapatid, totoo yan. Pag yung bata wala pang 18, dapat wala talaga siya sa Meta. Si Pablo, ang requirement sa kanya is written on the Bible. Pwede niyang gawin, Hudyo siya, mga kapatid. Hudyo siya. Sumusunod siya sa law. Kompromiso ba ito? Pwede niyong tawaging compromise ito, pero nasa Bible po yung kanyang hakbang. Gagawin kaya niya. Tingnan po natin yung, mga kapatid, ganito pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan natin ay apostol ng Diyos para sa mga hentil. Kung hierarchy ang pinag-uusapan, mas mataas siya sa mga yan. Pero lang kay James, masyado mataas yung respeto kay James. Kung elders lang ang pinag-uusapan, kung at hierarchy ang pinag-uusapan, mas mataas po si Apostol Pablo sa mga yan. Okay? Tingnan natin ano yung tutugon niya. Kuhanin mo to, tapos ikaw na rin magbayad para sa kanila. At malalaman nila, sabi niya. Gagawin ba niya? Mamaya, basta ituloy muna natin yung verse 25. Sa mga Gentiles, eto naman. But as for the Gentiles, iniwalay po yung Gentiles Kasi yung mga Gentiles, nabasa ko kanina sa 15, yung issue nila. Sa Acts 15 yung issue about the Gentiles. Ito lang, inulit ito ni James at ng mga elders. But as for the Gentiles who have believed, we have sent a letter, with our judgment that they should abstain from what has been sacrificed to idols. O yung mga inalay sa Diyos-Diyosan. Huwag daw kakainin po yun. Kasama yata yung atang. And from blood. May issue ang blood. Sabi nila, Pastor, sacrificial po yan.
Ang blood ay sacrificial, kaya kapag hindi naman about sacrifice ang blood, pwedeng kainin. Pero tingnan niyo mga simple line na to. From blood and from what has been strangled, animals double dead, and from sexual immorality. Ang pagkain ng dugo, kasing sama ng sexual immorality. Tama, may magkakatabi lang po yan eh. Doon sa Acts 15, mas magkatabi po yun. Pastor, sacrifice to idols po yung blood. Siguro, pero ang pagbawal po ng Diyos ng pagkain ng dugo ay nasa Acts, Genesis 9:4. Bawal kainin ng dugo ng hayop. Genesis 9, wala pang Abraham. Whether yan ay patungkol sa sacrifice to idols, pero ang Acts 9 has nothing to do with sacrifices. Pagkain siya. You respect the life of the animals, don't eat the blood. O yung iba naman na out of context, pagka daw sinalinan ka ng dugo, kinain mo yung dugo. Yung pagsalit po ng dugo ay pagtulong sa mabuhay yung tao. Ito naman, papatayin mo ng hayop, kakainin mo yung dugo. Maliban na yung dugo ng donor, sisip-sipin lahat, tapos ibibigay doon sa recipient. Kasalanan po yun. Alam mo yun, uubusin mo yung dugo, tapos ibibigay mo lahat doon sa kabila. Hindi ganoon. Merong certain amount lang na pinapadonate po sa atin, para sa nangangailangan ng dugo. Kaya kung pwede po kayong mag-donate po kayo. Kaya maraming kulang ang blood bank. Kaya mga kapatid, pastor, di na tayo pwedeng kumain ng Betamax, tsaka ng dinuguan. Yung puto, pwede po. Yung dinuguan, yung dugo, bawal. Kung kaya mong alisin yung dugo dun sa... Kaya pa ba? Pag kumulo na yung dinuguan na mayroong puto habang naglalaway kayo ngayon, tapos mahihiwalay pa. Kung hindi nyo na po mahiwalay, hindi pwedeng kainin. For Gentiles. Ang mga Hudyo, hindi po talaga sila kumakaya. Pastor, yan ay yung sacrifice. O sabihin na natin sacrifice, pero nakalagay pa rin sa Bible, bawal kainin ng dugo. Genesis 9. Malinaw po. Wala naman siya sinabi about sacrifice. Bakit? Kasi meron naman nakalagay dun sa una, sacrifice to idols. Malinaw na nilagay, pero yung blood, di naman nilagyan. Bakit? Yung sexual immorality, ano din ba? Ritual? Hindi naman ritual ang sexual immorality. Kaya baka magalit kayo. Kadami naman pwedeng kainin. Ba't kasi makikipilitan pa kayo sa dugo? By the way, yung papaitan na masarap, meron pong dugo. Nilalagyan po nila ng dugo yung iba. At least yung auntie namin, na masarap magluto. Kaya nung nalaman na hindi kami kumakain ng dugo, pag magluluto siyang ganun, hindi na nilalagyan ng dugo. Okay, baka lang yung masarap nagluluto sa inyo may dugo. Tanong niyo muna. Paano, pastor, kung nakain ko, di ko alam? Hindi mo naman po alam eh. Iba naman yung, di ba yung manok, pag kinatay mo, kukunin mo yung dugo, lalagyan mo ng bigas, pag kumulo na yung tinola, shoot. O, di ba, pandagdag laman tiyan din yun. Tama ba? Nilalagay niyo yung dugo sa tinola, no? Sa kapangpangan lang ba yun? Naglalagay din kayo? O, naglalagay daw eh. Kaya bawal po yun, bawal yun. Bawal yung chicken na lang kasing kainin. Bakit pa kasi yung dugo kakainin? Malinaw? Ay, hindi po yun ang issue. Ang issue natin si Paul. Ito po yung tugon ni Paul. Then Paul took the men, and the next day he purified himself along with them, and went into the temple, giving notice when the days of purification will be fulfilled, and the offering presented for each one of them. Ilang araw? 7 days. Yun po yung nakalagay sa verse 27. Sabi na, when the 7 days were almost completed, okay? Ibig sabihin, 7 days po yung process na ginawa. Pinagtatalunan hanggang ngayon, mga kapatid, whether ito ang nasa right vow or simply a purification process, yung kay Paul is not a Nazarite vow.
malinaw naman yung pagkakalagay. Sabi nila, Pastor, may vow siya. Siguro, ayon sa chapter 18. Pero hindi po ito nasa right vow dahil kapag nasa right vow po yan, binabanggit po yan. Bakit ko nasabing hindi yan nasa right vow? Yung kay Paul po hindi yan nasa right vow kasi wala namang balak gawin si Pablo na ganyan. Maliban ni-require o sinabihan siya ng mga elders ng Jerusalem. Nag-cleansing lang siya out of the suggestion of the elders at saka yung many thousand na mga Hudyo, wag lang silang ma-offend. Okay? Ginagawa naman nila yan typically. Kapag sila ay galing sa Jewish community, then nagke-cleansing ang mga Hudyo. Typical po nilang ginagawa yun, na naglilinis po sila. Alam niyo naman sa Old Testament, pag binabasa niyo, Hudyo-Gentile, hindi yung nagkakasundo yan. Naalala niyo si Joseph, kunwari, ayaw niya sumamang kumain sa kanya mga kapatid. Dahil meron silang hidwaan sa ganon. Ang mga Hudyo may ganon din. Hindi sila makikikain kasama ng mga Gentiles. Si Paul galing doon ng matagal na panahon. Malamang-lamang unclean na yung taong ito. Kaya may dahilan naman para siya ay mag-cleansing. Pero yung apat, wala pong malinaw sa Bible kung ano to. Ang maraming assumption, ito ay ang kanilang pagiging Nazarite na nag-fail, tapos ibabalik nila ulit, kaya magpapagupit sila. Pero, ano't ano man, wala po tayong nakalagay na specific kung ano yung vow. Ang malinaw, si Pablo, kahit na siya ay apostle for the Gentiles, ikalawa, hindi naman ito kailangan, pero hindi naman ito kasalanan kung gagawin niya. For the sake of the Jew na nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo para hindi lang sila ma-offend, ginawa yan ni Apostol Pablo. What a humility. Pwede siya magmataas. Sabihin, hindi ko na kailangan gawin yan. I am an apostle. Hindi ko na kailangan gawin yan. Hindi ko na dapat sundin yung principle na yan. Pwede niya sabihin po yon. But for their sake, para sa kanila, para hindi na po sila ma-offend at masettle ito, ginawa niya po yon. Pero bago matapos yon, iba na yung istorya. Ito mananampalataya po to Kaya po pag usapan ng mga mananampalataya, for them not to be offended, kailangan kang mag-sacrifice ng some things para lang sa kanila. Pero di naman kasalanan. Nung bago ako rito, yung salitang gagamitin ko lang po para sa Ilocano community. Sa mga hindi Ilocano, alam ko di kayo, wala lang ito sa inyo. Yung salitang buwisit, nasa boundary siya ng mura sa Ilocano, Parang ako lang yata yung matanda. Saan ba yung iba rito? Tumango kayo kung agree. Yung salitang buwisit, nasa boundary ng mura. Ayan, thank you po. Ginagamit ko dito sa pulpit. Kinausap ako ng kapatid, sabi, Pastor, yung salitang buwisit sa amin, nasa boundary na siya ng mura. Don't use it again. Si Panchito, ginagamit yun. Tuwan-tuwa naman yung nanunot. Si Vic Soto, ginagamit din. Tapos may nag-remind sa akin. Sabi na, Pastor Babot, alam mo yung salitang buwisit? Sabi na, Ilocano po yun, hindi po taga rito, taga Tarlac. Nung nag-visit ako doon, alam mo ba na mura yun? Malapit na sa mura. Oo, na-remind na ako, sabi ko. Kaya I've never played joke about it pag nasa mga tarim ako. Kasi ma-offend yung tao. Pwede ko naman ipaglaban, hindi yan mura sa amin. Tama? Meron ako kaibigan, ang gamit naman niya, walang ya. Walang ya. Sabi ko, Brad, alam mo ba na parang mura na yan dito? Alin? Yung walang ya. Kung sa lugar mo okay lang yan, hindi yan pwede dito sa
conservative area. Ganun ba? Mula noon, hirap na hirap siya. Pag masasabi niya yun, titingnan niya ako. Tapos papalitan niya yung word. Just for us not to offend. Tama ba? Pwede ko naman ipaglaban yun. Sa amin hindi. Hindi yan mura. Ano lang sa amin yan, ganito lang. But not for me not to offend anybody. Believers or unbelievers, hindi ko gagawin yun. Marami naman akong ibang gagamitin na mga salita na pwede mong sabihin yung distress o mga biro na gano'n. Pwede namang gumamit ng iba na hindi ka makakasakit ng kalooban ng iba. But for the sake of others, di mo siya gagamitin. Malinaw mga kapatid. Hindi natin pwedeng sabihin dito, Pastor, straightforward ako, sasabihin ko ng aking sasabihin. Totoo po yun. But Filipinos were so conservative. Ayaw natin na diretso tayong sinasabihan. Gusto mo sa likod mo na sila magsasabi sa'yo hanggang ma-inculcate sa isip natin. Tapos, okay. Alam mo yun, ayaw nung sabihin ka diretso, ma-offend ka, magtatampo ka, etc. Ganun yung Pilipino eh. Sabihin mo diretso yan, hindi na kayo mag-uusap ng 1 taon. Kasi mabilis tayo ma-offend. Iyon mo yung nature natin. Nature and our culture. Pero mga kapatid, we have to adjust. Kung ikaw ay sinabihan, you have to adjust. Kung ikaw magsasabi, you have to adjust for the sake of others. As long as hindi to kompromiso sa salita ng Diyos. Kapag salita na ng Diyos at panuntunan ng Diyos ang nakataya, then it's time to stand. Panindigan po ang salita ng Diyos. Okay? Pero kung hindi naman, wag na nating hayaan na ma-offend po yung iba. Dancing? Pwede bang gawin ang dancing? Yes. Wag lang dirty dancing. Iba yung offensive, iba po yung gray area na pwedeng gawin ng isang bagay. Kaya commissioner, baka pwede yun. Intindihan po natin mga kapatid. Yan po yung paraan we could show our love to one another. Meron tayong isusuppress natin yung sarili natin para hindi lang ma-offend po yung iba. At tayo naman, let's adjust for others din naman. At hindi lang naman sila tayo nahihirapan, lahat tayo. We have to adjust at basta't hindi lang makokompromiso ang salita ng Diyos. Si Pablo pwedeng magyabang, but he humbled himself. Let us also humble ourselves. Let's obey the Lord, not our flesh. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Salamat. With a simple story na pwede naming masabi, but nagtuturo po ito sa amin kung paano ang ilingkod po ninyo, paano nagpapakumbaba. At kung paano siya ay papasok sa isang usapin na hindi naman masasakripisyo yung mga salita. At siya ay kikilos para lang hindi ma-offend ang kanyang kapwa mananampalataya. Tulungan kami na magkaroon kami ng ganong attitude at puso. Na mabigyan ka pa rin namin ng parangal para kahit sa pakikipag-deal po namin sa bawat isa na matulungan ang bawat isa at hindi masira ang kanilang pananampalataya. At sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.